Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals that take us higher. The nights... Good morning po sa inyo. Nandito na nga pala kami sa Canada-USA border dito sa Peace Arch, Surrey, British Columbia. Bali 3 AM ng madaling araw ngayon. Bali gantong oras nga kami umaalis kapag nagpaplano kami mag long drive, kasi dito po sa Surrey, British Columbia na border, kapag na-late kayo ng mga 5 AM or 6, sigurado traffic na, aabutin kayo ng 1 oras o mahigit pa dito sa border pa lang. Ayun, nakita nyo, wala talagang sasakyan, kami lang ang nandito ngayon. As in solo, kitang-kita nyo naman. Ayan, oh. So, ayun yan, nandiyan na yung officer, kaya naka-ready na yung mga documents namin. Pagkausap nga kayo ng officer, lagi ko sinasabi sa mga nakaraang vlog ko na mag-declare kayo ng totoo, magsabi kayo ng totoo para wala kayong maging problema pagbalik nyo dito sa Canada. Bali yung biyahe nga pala namin ay aabutin ng 8 hours from Surrey to Florence, Oregon. Pero pupunta mo namin ng Washington State doon sa Lakewood. Pipikapin namin si Robbie, tapos mag-breakfast muna kami doon, tapos diretso na kami sa Portland, Oregon. Doon yung unang stop namin. Welcome to Oregon. Kitang-kita nyo naman ngayon na napakaganda ng weather dito sa Oregon. Ang masasabi ko sa weather sa Washington State at dito sa Oregon ay pares talaga sa British Columbia. Kaya naman talaga gustong-gusto namin mag long drive kapag ganito yung weather, ganitong season, spring, tapos ganito yung mga makikita mong tanawin. Kung kayo tulad namin na nature lover, magandang ilong drive tong Oregon, yung from Washington State to Oregon papuntang Florence. Sinearch ko na, magaganda yung makikita. Bali yung nga palang Florence, Oregon, kung titignan nyo sa mapa, dulo na yon, talagang tabing dagat siya, lalo na doon sa Sea Lion Caves, doon sa Oregon coast. Ayun, maganda doon, makikita nyo yun. Ito na nga pala yung unang stop namin dito sa Portland, Oregon. Syempre, itong The Grotto. Hinabol nga namin yung misa ni Father. Pilipino yung pari dito, kaya talagang kailangan abutan namin yung misa dito. Ha? Babalik yung papel. Babalik ba? Halata ba? Halata. Thank you. At pala, bumili tayo ng pinagaling natin kay Father. Oh.
Thank you, Father. Welcome po kayo nga. Bili tayo kandila. Ha? Ito. Ano ba yung natin? Pula kaya? Yung pula naman. Hindi, yung bili tayo ng sa atin bago yung magtitirik din tayo. You want? Ako. Tayo yung dali pa. Kabi, ikaw, anong gusto mo rito? Bakit? Hindi ka ba nagkakandila sa bahay? Ito, Rona, itirik natin dyan. Sige, Ito yung sana. ikaw, ano mo yan? O, tara, kuha ka. Ano gusto mo dyan? Ito, iuwi natin to. Hindi natin na-publish ka. Ay, may safe. Si Ken, siguhan nyo rin. Hindi. $1, $2. Excuse me po. So, meron din ditong holy water. Ayan. Ngayon naman, nandito na kami sa Upper Garden dito sa Meditation Chapel and Viewpoint. Yan. Parang parang 90 degrees bago yan yung viewpoint. Yung nasa baba, yan yung church na pinunta natin kanina. Tapos yan yung makikita nyo ditong view. Ang ganda, oh. Parang makikita nyo na yung Portland, di ba? Kung nandito talaga kayo ng personal, talagang hindi kayo magsasawa sa view na makikita nyo dito. Ang mahirap lang talaga dito, konting ingay mo lang parang rinig ka na ng lahat. Dahil sobrang tahimik talaga dito. Yan, nandito nga muna kami kasi nga napagod tong mga bata kalalakad, saka konting pahinga muna dahil
tanghali na rin, nag-iisip din kung saan kami kakain pagkatapos dito. Wait, I want to touch it. Can we touch it? I tried to look for it. Dahil saan ginamit yun? Wait, I want to take one off. No! Santo Niño. Ito sa San Lorenzo. Sa atin ba yun? Santo Niño? Oh, Philip sa atin. Oo. San Lorenzo. Abu Dhabi. Santo Luis. Oh, Abu Dhabi. Alin? Ano? Our Lady of Gambana. Ako din na. San. Ay, hindi pa nila ni no. Pina-official yung isang yung isang santo. Ito, Vietnamese shrine. That was a jump scare, me look. No, Choa. No, it's Czech. Czech? Good talk.
Grabe, busog na busog talaga kami. Ang dami namin nakain. Actually, yung restaurant na yon, yung last year, nagpunta kami sa Oregon. Doon kami kumain. Ngayon, doon ulit kami kumain dahil ang sarap talaga ng pagkain nila doon. Yung luto nila, lalo na yung calamari. Ang sarap talaga. Ito nga, on the way na kami sa second destination namin. 30 minutes away from the grotto. Isa to sa pinakasikat na falls dito sa USA. Kung ang Canada ay merong Lake Louise, Moraine Lake, Banff. Ang Oregon naman ay meron silang pinagmamalaki na Multnomah Falls. Go! Ha? Yun nga, from parking siguro maglalakad lang kayo ng mga 10 minutes papunta rito sa falls. Tapos yan, yung nakikita nyo yung parang bahay, ano yan, cafeteria, restaurant, bago bilihan ng mga souvenir, yan, nandiyan sa loob. Saka ito nga, hindi ko nga ina-expect na ang lamig pala dito. Kasi habang nagda-drive kami, sobrang init, pakiramdam ko parang summer na talaga, kaya nagpalit ako ng t-shirt lang. Pero pagdating mo rito sa may falls, mararamdaman mo na ang lamig pala. Ito nga palang Multnomah Falls, lagi ko din itong nakikita sa mga Facebook, sa mga tourist destination, kung saan, tapos sa mga poster. Kaya ako nasabi na parang ano to, yung pinagmamalaki ng Canada na Moraine Lake or Lake Louise. Kasi diba, yung mga yun laging nakikita natin sa mga internet or kung saan sa mga poster. Yung Multnomah Falls ganun din. Sikat din to na tourist destination. Swerte nga kami kasi konti lang yung tao na nandito ngayon. Usually, yung mga napapanood ko sa mga nagbablog na ang dami talagang pumupunta rito, ang daming tao palagi, kaya ang hirap magpa-picture dito. Siksikan palagi. Buti ngayon, ayan, konti lang. Saka, tuwing mag-road trip kami, ang pinaplano ko talaga laging weekdays kasi para less talaga yung mga namamasyal. Hindi tulad ng weekend, pag napatsyempo ko ng weekend, laging yung mga tourist destination, tourist spot, asahan mo na crowded palagi yon. Kaya hanggat maaari, iniiwasan ko yung weekend na gala. Kenzie! Hi!
Dito naman yung daan papunta doon sa taas, doon sa mismong bridge. Gusto nga namin umakyat doon para mas makita namin kung ganong kataas yung falls, ganong kaganda, saka yung para mas makita mo yung buong paligid ng falls, 'di ba? Ito nga kung gusto niyo mag-trail yung pupunta namin yun lang yung Multnomah Fall Bridge. 0.2 lang. So malapit lang. Actually mga 5 minutes walk lang. Nandoon na kami. Kung gusto niyo naman umakyat doon sa mismong pinaka-top ng falls 1 mile. So malapit lang din pero hanggang doon lang kami sa falls kasi medyo pagod na rin kaya okay na doon hanggang sa bridge lang. Yan, may mga tao na pababa na, merong pataas. Kaya talagang makakasalubong kayo. Pero naman, safe naman, may harang naman sa gilid, saka hindi nakakatakot yung trail actually. Kaya tara, samahan nyo kaming i-enjoy itong magandang weather, tapos itong magandang bagong destination na napuntahan namin. Kaya masaya talaga itong road trip namin na to. Kaya tara, samahan nyo kami dito sa taas. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. Chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. Bali ngayon naman papunta na kami sa Oregon Coast. So from here 3 oras mahigit pa yung dadrive namin kasi nandoon yung hotel namin, saka yung final destination namin na Sea Lion Cave, saka yung Oregon Coast. So malayo pa, 3 mahigit pa. So magdadrive muna tayo papunta doon, tapos dadaan tayo sa outlet, yung Woodburn Outlet. Tapos kain tayo sa In-N-Out Burger. Tara, samahan niyo ulit kami doon sa kakainan namin. Eto, nandito na kami sa Woodburn Premium Outlet. Siguro nakakapag-drive pa lang kami ng 1 o 1.5 oras para makapunta dito.
Kaso ito, tumigil na kami dito. Parang mas mukhang malaki to kaysa sa outlet doon sa Richmond, BC. Saka alam nyo ba kung bakit maraming gusto mag-shopping dito? Kasi dito sa Oregon, ito yung state na walang sales tax. Kaya maraming gusto mag-shopping dito. Pero tingnan natin kung mura ba talaga yung mga tinda dito. Hindi ko masabi na mas mura dito kasi pag kinumbert ko sa Canadian dollar, parang pares lang din sa Canada yung presyo. Pinakamura talaga na napuntahan kong outlet ay sa Shuttle, yung Shuttle Premium Outlet. Doon talaga napakamura ng sapatos. Kahit na i-convert mo sa Canadian, mas mura pa rin talaga doon sa outlet na yun kaysa dito sa Portland o dito sa Oregon. Mas maigi pa, kumain na lang tayo sa In-N-Out Burger. Tara! Kakain na kami dito sa In-N-Out. Kasi walang ganito sa Canada eh. Thank you. Ay, doon tayo kakain sa labas. Doon tayo kakain sa labas para masarap. Ano ba masarap dito? Mag-reserve na kami doon sa labas. Ano ba gusto mo dito? Ay, gusto mo lang po. Ayun yan, merong double cheeseburger, burger, french fries. Ano na, Pabi? Di ba rin nagbabago yung price? Mura pa rin. Oo, parang mura pa dito. $5. Ay, So, yung double, 440. Nagmahal na pala. Gawa yung combo. Kasi dati, pag combo eh, ano lang yung mga $5. Ano yun, 9 na. Kasi tayo. Sa lahat ng nakainan namin na fast food chain, ito na yata yung pinakamaraming crew na nakita kong nagtatrabaho sa loob. Saka sabi nga ni Robby na yung In-N-Out sa California talagang pila daw hanggang sa labas. Dito makikita mo naman na sobrang busy din, pero buti hindi ganun ka busy. Hindi naman umabot hanggang sa labas yung pila. Ayan o. Tara dito. Hindi, lahat na lang. Ay, Hindi, yung isa wala. Yeah, number 9. Kasi ba dito? Ayan. Let's go. Ha? Can I have a spread? So, ito. Try natin. Ito isa walang cheese. Ito may cheese. Bago meron din silang ganito. Spread. Kumbaga sa atin yung sa 7-Eleven, no, may ganito. May sauce. Ito yung shake nila. Strawberry. Saka yun. Strawberry vanilla yan. May sino. Is this iced tea? Oo. Bago yun, yung ano, animal fries daw yun. Try natin. Ito kung ate, where's my burger? Ito. Kasi kaya ito may gano'n ano. Ito, yung animal fries. Ano mo ng burger? I don't know what burger. Burger lang ba kanila? Wala silang ano parang... Gus 17, please. Gus 17. Lagyan natin ito. Saka makapal yung ano nila, no? Yung gulay, oh. Oo. Ayan, no? One onion. Lagyan natin ng spread. Saan pa kinis yan?
Bago nga kami dumiretso sa hotel, naisipan namin daanan na tong famous donut dito sa Oregon, itong Voodoo Donut. Ito, balik kalsada na ulit tayo, drive na ulit, papunta na sa hotel doon sa Florence, Oregon. 2 oras mahigit pa yung dadriven, panigurado aabutin na tayo ng gabi nito. Pero okay naman kasi sulit yung mga dinanan natin, yung mga kinainan namin. Yung mga kinainan namin nga pala, yun yung mga wala sa Canada, yung In-N-Out, yung Voodoo Donut. Sulit naman kasi talagang enjoy yung mga bata kasi yun yung mga gusto nilang tikman na hindi nila makikita sa Canada. Saka lahat ng dinadaanan namin nasa plano lahat yon, lahat nasa itinerary. Kasi bago kami umalis, tinanong ko na yung mga bata kung saan nila gustong kumain, anong gusto nilang itry na pagkain, para lahat isa-search ko, ilalagay ko sa itinerary para lahat nasa plano. 'Di ba? Para yung road trip natin smooth, yung hindi ka ma-off way, hindi ka madidelay sa gantong pupuntahan nyo, saka dapat gantong oras nasa hotel na tayo, 'di ba? Maganda yung yung bago ka mag-road trip, lahat planado. Saka tips ko lang sa inyo na kung magpaplano kayo mag-road trip, wag niyong kalimutan mag-baon ng snacks, lalo na kung may kasama kayong mga bata. Tapos lalo na yung tubig. That mare, yung isang 24 packs na tubig, yun, ibaon nyo yun. Minsan nga kukulangin pa yun, pero at least sa mga madadaanan nyo may mabibilihan naman dyan eh. Kasi minsan kagaya nito, wala ka na madadaanan na convenience store or gasolinahan, kaya kailangan full tank ka, tapos may snacks ka in case na magutom yung mga bata, meron silang makakain pantawid gutom. At eto na nga, inabot na nga kami ng gabi dito sa kalsada. Good morning po ulit sa inyo. Pangalawang araw na nga pala namin dito sa Oregon. Ngayon naman, nandito na kami sa Oregon Coast. So, ang pupuntahan po namin ngayon ay ang Sea Lion Caves. Ito po yung pinakamalaking sea cave sa buong USA. At ito rin po ay nasa Guinness Book of Record. Kaya talagang excited kaming puntahan to, lalo na yung mga bata. Nung naghahanap pa lang kami ng mapupuntahan sa Oregon, nung nakita namin to, sobrang excited na yung mga bata. Kaya eto, ngayon makikita na nila yung mga sea lion na nasa ilalim ng cave. Bali, ito nga po pala ay Pacific Northwest, western side ng United States na binubuo po ng Washington, Oregon, Western Idaho, saka ibang part ng Northern California. Kagaya nga po ng sinabi ko na kung titignan nyo po sa mapa na itong Sea Lion Caves ay nasa tabing dagat na po talaga sa mapa. Makikita nyo na yung Florence, Oregon, tapos yung Sea Lion Caves as in nasa dulo na po ng nasa gilid na po talaga ng dagat kung titignan nyo sa mapa. Ito, nandito na tayo sa Sea Lion Caves. Bali, tabing highway lang po to, Highway 101. Ang entrance nga pala dito ay pag adult $18 each, senior $17 each, children age 5 to 12 $12, children age 4 or younger libre na po. So yung po lahat ay US dollar. Open sila daily from 9 AM to 5 PM. Saka kung pupunta kayo dito, siguraduhin nyo may dala kayong snacks at tubig para... Kasi wala akong nakitang tindahan dito eh. Baka in case na maghanap yung mga anak nyo o kayo, at least meron kayong baon. Kasi medyo malayo sa kabihasnan to. Kung bibili kayo, malayo pa kasi pupunta pa kayo sa downtown Florence. Bali, ito nga po palang si Lion Caves na pinuntahan namin ay ginawa ko ng separate na video o vlog. Paki-check nyo na lang po dyan sa mga videos ko. Kasi masyado pong mahaba yung video kaya pinaghiwalay ko na lang po siya.
Yung pakihanap niyo na lang po diyan sa sa videos ko. Ngayon naman po ay nandito kami sa Oregon Coast. Kung makikita niyo yung scenery dito, yung view, napakaganda po talaga. Yung hangin, sobrang sariwa. Tapos, yung maririnig nyo lang dito, yung alon lang ng dagat, yung malakas na hangin, yung mga ibon. Sobrang nakaka-relax talaga dito. Yung mga formation ng rock, kakaiba. Saka, walang masyadong sasakyan, walang masyadong tao. Kung gusto nyo talaga mag-relax, yung malayo sa ingay, yung malayo sa stress, ito po yung pinakamagandang puntahan talaga. Kagaya po ng sinabi ko na kung kayo po ay nature lover, kagaya namin, ito po yung perfect na location, perfect spot na magandang puntahan. Talagang enjoy na enjoy kami dito ng pamilya. Kaya masasabi po namin na another worth it road trip po itong ginawa namin ngayon, itong pinuntahan naming destination. Isa na namang masayang memories po ang nabuo namin. Sobrang solid dito, masaya yung mga bata, kaya sobrang worth it po talaga. Pag tumatagal, paganda yung nakikita mo. Pwede na tayo bumalik. Busog na yung mata ko. Ano, may milk. Tayo. Punta tayo sa... Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again.
chemicals that take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the